ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Dito sa Apalit, sige po kapatid. Hello po, Brother Eli. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon po makapagtanong po sa inyo. Ako po si Brad Paulo, na galing po ako sa lokal ng Guam. Nabautisan po ako noong October 6, 2013. Happy pasalamat po sa mga taga-Guam po at taga Saipan. Yung tanong ko po, Brother Eli, yung tungkol po dun sa Juan 1:48. Tatanong ko lang po kung meron pang biblical significance yung nabanggit na si Nathanael po ay nasa ilalim ng puno ng igos. Kung meron pa po bang mas malalim na ibig sabihin yun o kung yun na lang po iba yun? Ano yan pangyayari na hindi abot kasi yung pangungusap na sinabi ng Panginoong Jesus, kaya naniwala si Nathanael na siya yung anak ng Diyos. Wala namang kasing nakikita si Nathanael na tao yung panahong nandoon siya sa ilalim ng puno ng higos. Kaya para sa kanya, isang bagay na marvelous, kamanghamanghang bagay na nasabi ng Panginoong Jesus na hindi naman niya nakikita within the reach of His eyes. Mabuti basahin natin yung istorya. Ito po sa 46. Sinabi sa kanya ni Nathanael, mangyayari bagang lumitaw ang Umpisahan mo. Umpisahan natin sa 42. Siya'y kanyang dinala kay Jesus. Siya'y tiningnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Tatawagin kang Cephas, na kung liliwanagin ay Pedro. Nang kinabukasan ay pinasiyahan niyang pumaroon sa Galilea at kanyang nasumpungan si Felipe at sa kanya'y sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Si Felipe nga ay taga Bethsaida, sa bayan ni Andres at ni Pedro. Nasumpungan ni Felipe si Nathanael at sinabi sa kanya, nasumpungan namin niyaong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ang mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. At sinabi sa kanya ni Nathanael, mangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret? Sinabi sa kanya ni Felipe, pumarito ka at tingnan mo. Nakita ni Jesus si Nathanael na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya. Sinabi sa kanya ni Nathanael, saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Yun ang dahilan kaya sumampalataya si Nathanael. Hindi pa sila nag-meet ni Kristo. Kinakausap pa lang siya ni Felipe. Binabalita sa kanyang, nakita namin yung isinulat ni Moises. Anong panahon na yon na makita ni Felipe si Nathanael, sabihin ni Felipe sa kanya na nasumpungan namin yung isinulat ni Moises sa kautusan, nandoon siya sa ilalim ng puno ng higos.
na noon wala si Kristo present na physically. Kaya nung lumapit na siya kay Kristo, nung lumalapit siya, sabi ni Kristo, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya. Biro mo, sinabi ni Kristo yon, parang parang kinatanain, ba't kilala ako nito? Na ako hindi mandaraya, ako'y walang iniisip na masama, ba't kakilala ako nito? Sabi ni Nathan, siguro sa sarili niya, sabi niya, paano mo ako nakilala? Sabi niya, saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe, ikaw ay nasa ilalim ng puno ng higos, ay nakita kita. Kaya ang hinahanap mo, meron pa bang mas malalim dun sa tinutulong nasa puno ng igos na sa ilalim? Wala namang ano yun sa istorya eh. Wala sa istorya na parang talinghaga na nasa ilalim siya ng puno ng higos. Wala. Ang pinag-uusapan dito, yung sitwasyon. Yung sitwasyon na hindi pa sila nagkakaharap ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus na nakita kita, nasa ilalim ng puno ng higos. Para bang ako, parang si Manalo nung araw, kaya nala yung kanyang mga ministrong sugo si Manalo. Nung lumalaki na ang iglesia ni Kristo, miyembro na si kapatid na Perez doon. Si kapatid na Perez, merong kaibigan na diakonesa. Yung diakonesa, merong kapirasong papel na isinusulat. Nagsasalita yung ministro. Kaya pala nagsusulat yung diakonesa. Sinusulat ng diakonesa yung anong polo ng ministro, anong kulay ang sapatos, anong kulay ang pantalon. Yung pala, pag Lunes, no, i-report ng diakonesa sa Central. Di ang kakatipo ng mga ministro, halimbawa ay Biyernes. Pagdating ng mga ministro, ikaw, sabi niya, ikaw ang destino ron sa ganon, di ba? Ang suot mo, kulay asul ang pantalon. Kulay puti ang polo mo. Ang medyas mo, kulay asul din. Hahagul-gul na yung ministro. Sugo nga ika ng Diyos dahil wala naman dun nakikita pati kulay ng kanyang Kaya pagka may ministrong gumawa ng mali na i-report, hindi alam ng mga ministro, mga tik-tik ni Manalo, yung mga diakonesa at saka diakono. Ayun. Yun ang kinukwento ni Gabna Perez. Kaya pag meron daw gumawa ng ministro ng mali, pinapadapa ni Manalo, pinapalo. Na parang parang alipin niya, papaluin ng ministro. Pamalong yan po yata. Yun ang kwento sa akin ni kapatid na Perez. Kaya naniniwala yung mga tao, sugo siya eh. Yung matatandang ministro. Na-tsempuhan si kapatid na Perez kilala niya yung isang diakonesa, na kaibigan niya. Yun pala, ano ba yung sinusulat mo? Report kay kapatid na Manalo. Hindi naman alam ng mga diakonesa na pag nagkaklase ministerial, yung mga report nila ginagamit ni Manalo para pahangain yung mga ministro. Kaya yung mga ministro, malalakas ang pananampalataya. Hindi kagaya ni Doki, malalakas ang pananampalataya kay Manalo. Ganon. Yun ang nangyari mismo kay Nathanael. Hindi pa sila nagkakaharap ni Kristo. Nandun pa lang siya sa ilalim ng puno ng higos na kinakausap siya ni Felipe. In advance, sinabi ni Kristo, malapit siyang ganun. Wala pa naman nagkukwento. Kasi magkasama sila ni Felipe, sino magkukwento? Ba't alam ni Kristo na nung kinakausap siya
ni Felipe nasa ilalim ng puno ng higos. Kasi nga, nakikita ni Kristo ang lahat ng bagay. Yan. Pero para maghanap ka pa ng malalim na kahulugan nung nasa ilalim siya ng puno ng higos, wala yun sa istorya, kapatid. At walang ebanghelyo na nagsasabi nun na meron doon parabola o kaya meron doon kalinghaga. Wala nun. Ayoko naman dagdagan yung wala sa Biblia. Kapatid. Ang nawaan mo? Panahon ko po, Brother Eli. Salamat po sa Diyos. Pwede pa po isa po. Isa pa pong tanong, kung pwede po. Sige, dalian mo. Sa pagkatao po ba ng tao, ano po yung pinagkaiba ng function ng kaluluwa sa espiritu? Alam mo, yung kaluluwa, representing ng isang the whole being. The whole being, kaluluwa yon. Kaya nung sinabi doon sa 2:7 ng Hesis, basahin natin sister. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Makita mo, yung sa Bibliang Hebreo, nakalagay doon, God passion. Diyan sa Tagalog, nilalang. English form. Pero sa Hebreo, kung makikita mo yung salitang ginamit, God passion. Yung parang isang special creation. Parang hindi basta kagaya ng hayop na sabi ng Diyos, sibulan ng lupa ng mga buhay. Yung dagat naman, sibulan ng mga isda, sibulan ng mga nilalang na may buhay. Ang tao, hindi pinasibol basta sa lupa, kundi tumuha ang Diyos ng alabok. He passion. Ang ginamit ay yung salitang yautsal. Parang special masterpiece, ganon. Buo na yung katawan. Tapos, ang ginawa niya, hiningahan niya ang butas ng ilong ng hininga ng buhay. Alam natin, oxygen yun eh. Galing yun sa hininga ng Diyos. At ang tao, yung resulta, naging kaluluwang buhay. So, yung buong forma ng tao, ang tinatawag na kaluluwang buhay. Alam mo, kapatid, ang lahat ng nilalang na buhay may kaluluwang. Ibig sabihin, yung kanyang kabuuan. Yung kabuuan ng kanyang being na buhay. Merong damdamin, may intelihensya, may intelligence, may pakiramdam. Yun ang kaluluwa na tinutukoy sa Biblia. Ngayon, ang Diyos bilang isang being din na umiiral, may kaluluwa rin siya. Doon sa 38 ng Hebreo, Ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. ayun, ang Diyos may kaluluwa, no? Ibig sabihin, pag ginagamit ng Diyos yung hindi kalulugdan ng aking kaluluwa, yung whole being niya, yung kanyang buong being, yung kanyang buong kasyangaan, lahat ng attributes niya, hindi malulugod sa isang taong aatras sa pananampalataya. Ngayon, sa dagat, may kaluluwa rin dun sa Apokalipsis, Kapitulo 16, versikulo 3. At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat, at naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay sa makatwid ay ang nanga sa dagat at nangamatay. Bawat kaluluwa may buhay. Ibig sabihin, pati yung mga nandun sa dagat, may kaluluwa rin yun eh. Pero silang being, yung being, yun yung
yung kaluluwa, yun yung being na buhay. Yung being na buhay, yun yung kaluluwa. Si Adan, naging kaluluwang buhay. Ang sabi sa 15, ng unang Korinto. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Sabihin, nagkaroon siya ng isang buhay na being. Ang buhay na being na yon ay tinatawag na kaluluwa. Ang Diyos din, being buhay, may kaluluwa. Yung mga nasa dagat, may being na buhay, tinatawag din mga kaluluwa, no? Ang punto, doon sa tanong mo, anong pagkakaiba ng function ng kaluluwa sa espiritu? Dapat ma-distinguish mo, anong espiritu ang tinatanong mo, kapatid? Espiritu ba ng tao ang tinatanong mo? Kasi, ang magkadikit, yung kaluluwa at espiritu ng tao, ano yan nakabind yan yung kaluluwa ng tao at yung kanyang espiritu. 4:12 ng Ebreo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga... ang salita ng Diyos sa talas niya, pwede niyang paghiwalayin yung kaluluwa at espiritu. Which is, kung hindi sa talas ng salita ng Diyos, it seems to be inseparable. Hindi mo pwedeng mapaghiwala yung kaluluwa at espiritu. Kasi, almost inseparable. Pero, sa bisa ng talas ng salita ng Diyos, mapaghihiwalay ng salita ng Diyos yung kaluluwa at yung espiritu. Ibig sabihin, ibang entity yung espiritu, ibang entity yung kaluluwa. Ang pagka-espiritu lang, hindi kumpleto. Pero pagka-kaluluwa at espiritu, kumpleto. Kagaya nating mga tao, meron tayong kaluluwa, meron pa tayong espiritu, meron pa tayong katawan. Sa unang Tesalonica 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kaluluwa, espiritu at katawan. Tayong mga tao, no? Ang anghel may kaluluwa at espiritu pero walang katawan. Ang Diyos ay espiritu, may kaluluwa, pero walang katawang kagaya ng katawan natin. Sa Lucas, ganito ang sabi ng Panginoong Hesus sa 24:39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Akin nga, hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ayon, nung nasa katawan tao siya, akala ng mga apostol, nung magpakita siya, akala nila espiritu na siya. Sabi niya, hindi. Ang espiritu, walang laman at buto gaya ng nakikita nyo na nasa akin. Kaya nga ipinapakita niya yung butas Ang espiritu, hindi mo mabubutasan nyo. Pinapakita niya yung butas ng kanyang pa at kamay at pati yung sa tagiliran niya kay Tomas. Ibig sabihin, kapatid, yung salitang kaluluwa, yun yung being na buhay. Ang tao mayroong, kahit nga mamatay yung katawan ng tao, meron pa rin siyang kaluluwang tinatawag kasi hindi naman namamatay yun nakakasama ng katawan hindi 10:28 ng Mateo. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan,
datapwat hindi na nakakapatay sa kaluluwa. Kundi Pwedeng patay yung katawan mo, pero ang kaluluwa mo hindi. Kaya kung ang tao apatayin yung katawan mo, sabi ni Kristo, huwag kayo matakot sa nakakapatay ng katawan, pero hindi nakakapatay sa kaluluwa. Kasi ang Diyos lang ang may kapangyarihan sa kaluluwa. Dosigis ng Job. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. At ang Tamo, bawat bagay na may buhay, may kaluluwa. At nasa kamay ng Diyos yun. Pati yung mga maliliit na ibon, nasa kamay ng Diyos yun. Nasa gis ng Mateo 29. Hindi baga ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya? At kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahintulot ng inyong Ama. Sa kamay ng Diyos kasi, buhay nung maya eh. Napakaliit nung maya, pero kung yun may buhay, bahagi ng Diyos yun, binahagi na ng buhay. Hindi mamamatay ang maya o mahuhulog sa lupa, maliban ng pahintulutan ng Ama. Ang punto rito, kapatid, yung kaluluwa, yun yung pinakabiing na buhay. Ngayon, sa tanong mo, anong pagkakaiba ng function ng kaluluwa sa espiritu? Dapat dipinido, alin bang espiritu tinatanong mo? Yung espiritu ng tao o yung espiritu ng Diyos na ibinibigay sa tao? Dalawa kasi ang espiritong nasa atin. Espiritu natin bilang tao, ang tawag doon, espiritu ng tao. 2, versikulo 11 ng unang Korinto. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. May tinatawag sa Biblia, espiritu ng tao. Espiritu natin bilang tao, yun ang bumubuhay sa ating katawan. Pag wala yung espiritu, patay ang katawan. 2 ng Santiago 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Ayun, kaya ang bumubuhay sa katawan, yung espiritu, yun ang espiritu ng tao, bumubuhay sa kanyang katawan. Yun yung umaalis pagka namamatay ang tao. Yung espiritu na yun ang umaalis sa katawan. Basahin natin ang 8:8 ng Ecclesiastes. Walang tao na may kapangyarihan sa espiritu upang pumigil ng espiritu, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. Kaya yung espiritu na yun, pagka kinukuha na ng Diyos, mamamatay pa. Walang taong may kapangyarihang pumigil dun sa espiritu na yon. Ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. Kaya, merong espiritu, tinasabi sa Biblia, kapatid, espiritu ng tao. Ngayon, kung sa Diyos ka, binibigyan ka ng Diyos ng isang banal na espiritu. Bukod sa espiritu ng taong nasa atin bilang tao, taong masama, taong mabuti, taong mabait, taong salbahe, lahat ng tao may espiritu. Pero yung mga taong sa Diyos, binibigyan niya isa pang espiritu para lumakip dun sa ating espiritu. Basahin natin ng Roma 2:8, versikulo 15 at 16. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin ang sama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Pagka ikaw anak ng Diyos, bibigyan ka ng espiritu ng pagkukupkop. Ang pagkakasalin sa Tagalog, espiritu ng pagkukupkop. Dapat dyan, espiritu ng pag-aampon. Sa English kasi nakalagay at saka sa Greek, spirit of adoption. Ang isang taong sa Diyos,
May espiritu, ang isang tao may espiritu na. Yun yung espiritu ng tao. Ngayon, pagka ikaw ay kukup-kupin ng Diyos, gagawin kanyang anak, bibigyan ka ng isang espiritu na ang tawag, spirit adoption. At pagkakasaling Tagalog, espiritu ng pagkukup. It should have been espiritu ng pag-aampon. Aampunin ka ng Diyos bilang anak niya, kasi hindi naman tayo ipinanganak ng Diyos na gaya ng Panginoong Hesus, na siya mismo ang nanganak. Kaya nga ang tawag kay Kristo, bugtong na anak ng Diyos. Ang nanganak mismo sa Kanya, ang Ama. Ang Amang Espiritu, nanganak ng isang Espiritu, yun ang naging Kristo. Ngayon, tayong mga tao, hindi tayo bugtong na anak ng Diyos, pero magiging anak tayo ng Diyos pag binigyan tayo ng Espiritu ng pag-aampon o Spirit of Adoption. Yung Spirit of Adoption na yun ngayon ang lalakip sa ating Espiritu ng pagkatao natin. Yung Espiritu ng tao, lalakipan ng Spirit of Adoption. Ang sabi ni Pablo, ang Espiritu na yon ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya ang anak ng Diyos may dalawang Espiritu. Espiritu ng tao at saka yung Espiritu ng pagkukup o Spirit of Adoption o Espiritu ng pag-aampo na ibinibigay ng Diyos, lumalakip yun dun sa Espiritu ng tao para maramdaman natin na tayo'y anak ng Diyos. Ngayon, ang tinatanong mo kapatid, ano ba ang function ng Espiritu? Yung Espiritu tinutukoy mo. Magpapalagay ako ngayon, di mo kasi sinabi kung anong Espiritu. Yung Espiritu ng tao, ang function nun para magbigay buhay sa katawan. Kasi ang katawang hiwalay sa Espiritu, patay. No? So, ang function ng Espiritu ng tao, para magbigay, magmantini ng buhay sa katawan. Ngayon, kung ang tinatanong mo naman ay yung Espiritu ng Diyos na ibinigay na Spirit of Adoption, ang sabi naman ni Pablo sa 8:26 ng Kapitulo 8 din ng Roma, At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. kung umpisahan mo sa 15, Sis Luz, Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwa tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. 16, Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. 26, At gayon din naman, ang Espiritu ay tumulong sa ating kahinaan. Sapagkat yung Espiritu na yon ng adoption, yung Espiritu ng pag-aampon na ibinibigay ng Diyos, lumalakip sa ating Espiritu, ang function nun, palakasin tayo. Tumutulong yon sa ating mga kahinaan. Naintindihan mo, kapatid? Brother Eli, salamat po sa Diyos. Sige, salamat sa Diyos. salamat sa Diyos. Sige po. Sige, Brad. Magandang araw po, Brad Eli. Ako po pala si Nathaniel Teo Lerma po. 16 years old po ako. Happy PBB po. Lumaki po ako na kapatid na po yung mga aking magulang. Apat na taon po ako. Dito po kami tumira sa Apalit po. Bale, 4 na taon po kami dito. Nung mga kapatid ko po, 5 po kami. Lahat po kami active po noon sa loob po. Madalas po nasa loob po kami lahat.
Kami pong apat na magkakapatid, kaanib na po. Yung pinakapanganay na lang po ang hindi po kaanib. Ang tanong ko po, Brad Eli, pwede ko po bang ihiling sa Diyos na maligtas po yung kapatid ko kung ipagpapatuloy ko po, kung magiging po akong busy sa loob po ng church, kung manggagagawa po ako, tapos pwede ko po bang ihiling sa Diyos na iligtas po yung kapatid ko? Islos, di ko naintindihan yung tanong niya. Opo, sila daw pong magkakapatid ay mga kaanib na maliban sa isa. Gusto po niya ngayong tanong kung pwede daw ba niyang hilingin yung nasa Diyos na yung kapatid niya ay maligtas din. Kung siya ay magiging aktibo, magpapatuloy sa iglesia, pwede daw bang hilingin niya sa Diyos na yung kapatid niya na hindi kaanib ay maligtas din? Pero para maligtas siya, kailangan sumunod siya sa Diyos. Kasi hindi pwedeng dahil hiniling mo, kahit hindi siya sumusunod, maligtas siya. Imposible yun, kapatid. Basahin natin ang 14:20 ng Ezekiel. Bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mangagliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Si Job, si Daniel, at saka si Noe, hindi na matatawaran ng pagiging tapat sa Diyos ng mga taong yan Nakatala na yan sa Biblia ng mga taong maliligtas yan. Anak nila, hindi nga nila pwedeng iligtas Anak na nila yun. Maliban na lang, sumunod yung anak nila. Kasi yun ang hustisya ng Diyos. 18:20 ng Ezekiel pa rin. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid ay sasa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Yun ang justice ng Diyos. Ang katwiran ng masama ay ang katwiran ng matwid sasa kanya. Ang kasamaan ng masama sasa kanya. Kahit hilingin mo ng hilingin, wala namang problema ron. Hilingin mo sa Diyos na maligtas yung kapatid mo. Pero, utos kasi sa atin yun na manalangin para sa lahat ng tao. Manalangin ka sa Diyos, humiling ka, sana maligtas yung kapatid mo. Ang Diyos na ang gagawa ng paraan kung papaano kailangan lang sumunod yung kapatid mo. Kasi kahit humiling ka ng humiling, hindi naman siya sumusunod. Imposible, kapatid yon. Ang hustisya ng Diyos, yung katwiran ng matwid, sasa Kanya. You cannot transfer your righteousness to any other person. Gaya rin naman, ang kasamaan ng masama ay sasa Kanya. Yung masama, hindi pwedeng ipatong sa iyo yung kasamaan niya. Siyang mananagot doon. At yung namang matwid, sasa Kanya rin yung kanyang katwiran, hindi niya pwedeng ipasa yun sa iba. Pero pwede kang humiling sa Diyos. At maaaring makagawa ang Diyos ng paraan para yung kapatid mo magbago ang isip, maanib, yun. Pero para hilingin mo na kahit hindi siya umanib, maligtas siya, walang paraan yun, kapatid. Pwede po ba akong makingi ng payo po kung paano ko po siya makakayat pong magpadoktrina? Sa mabuting pakikisama yon, kapatid. Sinasabi kasi sa Biblia yun pagka hindi naniniwala sa salita, yung sabi nung si Apostol Pedro doon sa 3:1 ng unang Pedro,
Basahin mo si Luz. Gayon din naman kayong mga asawang babae. Pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikanyang asawang babae. Yung babaeng ang asawa, hindi sumasampalataya sa salita, ang aral ng Diyos, pasakop, makisamang mabuti sa kanyang asawa, upang kung hindi sila tumalima sa salita, mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanyang asawang babae. Yung ugali, yung pakikisama, yung pagtrato sa kapwa, pwedeng maging eye-opener yun magbukas ng interes sa isang tao para makinig ng salita ng Diyos. Hindi lahat pare-parehong ang paraan para matawag ng Diyos, no kapatid? Ako natawag ako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nung marinig ko yung aral, isang beses lang, naramdaman ko ang pagtawag ng Diyos. Ngayon, yung aking tiyahin, buhay pa ang kapatid na Perez, nakakapakinig na yon, si Auntie Toyang. Hanggang namatay si kapatid na Perez, hindi nakakapakinig yon, pero hindi naaanib. Barang hindi siya naniniwala sa panahon ng kapatid na Perez. Ngayon, nung mamatay ang kapatid na Perez, sabi nung aking ate, yung pinakamatandang babae sa amin, Auntie, sabi niya, nung buhay ang kapatid na Perez, nakakapakinig ka, hindi ka umaanib. Ngayon yung pamangkin mo na inalagaan mo, siya ngayon na nagtuturo. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Sabi nung ate ko. Parang nabuksan ang isip nung tiyahing ko, naanib siya. Si Auntie Toyang. Naanib siya, mahigit na siyang 80. Namatay yata siya, 93. Yung si Auntie Toyang. Yung si Auntie Toyang, yun ang nag-alaga sa akin nung ako ay 2, 3, 4, 5 taon. Yun ang nag-aalaga sa akin, inampun ako noon. Kaya ako, lumaki ako doon kay Auntie Toyang ko, na dating Katoliko yan Ano yan, may malaking rebulto sa bahay yan Pagdadaan ako doon sa harap ng rebulto, sabi ni Auntie, yuyukod ka. Sabi ni Auntie Toyang. At pagka-araw ng Pasko, sabi ni Auntie sa akin, ilagay mo yung medyas doon sa bintana para meron kang regalo kay Santa Claus. Kasi Katoliko yan kay Auntie Toyang. Pero awa ng Diyos, naanib siya. Hindi dahil sa pakikinig sa salita lang. Kasi panahon pa ni kapatid na Perez, nakakapakinig siya. Pero naanib siya sa ibang paraan. Ganon din naman yung sinasabi ni San Pedro na sa pamamagitan ng ugali ng babaeng kaanib, yung kanilang asawa na hindi tumatalima sa salita, mahihikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanyang asawa. Kaya ang tanong mo kung paano ang paraan para mahikayat mo yung kapatid mo, nasa mabuting pakikisama ninyo. Kayong lahat nakaanib sa iglesia, maaakay ninyo ang inyong mga mahal sa buhay sa mabuting pakikisama, sa pagpapakita ng gawang mabuting natutunan natin sa aral ng Diyos. Yun ang sagot doon, kapatid. May isa pa po akong katanungan, kapatid na Eli. Kasalanan po ba mag-isip po ng masyado pong malalim? Katulad po ng mga kung bakit po tayo nabubuhay dito sa mundo. Kasalanan yun, yung maisip mo kung ba't ka nabubuhay sa mundo, hindi kasalanang isipin yun. Aral ng Biblia yun
Basahin natin yung talata sa Kawikaan. Sa 16:4. Pakinggan. Ginawa ng English Panginoon. mo basahin. Sa English mo basahin, Sis Luz. Mali ang pagkakatranslate sa Tagalog eh. The Lord hath made all things for himself, yea, even the wicked for the day of evil. The Lord hath made all things for himself. Pinag-aralan ko yan sa mismong Ebreo. Ang tamang salin, ang English, sa Tagalog hindi ganyan eh. Nakalagay sa Tagalog, basahin mo, Sis Luz. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Oo, pati ng masama. Matagal na panahon yan, panahon pa ni Cabrera Perez. Yan ang paniwala namin. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay ukol sa kanyang sariling wakas. Mali eh. Hindi mo ba tatanong sa akin, Sis Luz, bakit mali? Bakit po mali, Brad Eli? Meron kasing ginawa siya na wala namang wakas eh. Tama. Opo. Oo nga. Sabi? Sabi? Sabi. Entiende? Si. Entiende. Kasi, sa panahon ng kung mo mali ang pagkakasalin, dependent tayo sa maling salin, mali pananampalataya lalabas na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa kanyang sariling wakas. Merong ginawa ang Diyos na hindi naman magwawakas eh. Kagaya nung kanyang kaharian sa langit. Ang sabi ni Kristo, manahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo, buhat ng itatagang sanlibutan. So merong kahariang ipamamana. Anong kaharian yun? Basahin natin sa 12 ng Ebreo, versikulo 28. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang... Meron palang kahariang hindi magagalaw. Bakit sinasabi ni Pablo, isang kahariang hindi magagalaw? Umpisahan natin sa 26. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Tatapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pa, ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya Meron palang mga bagay na hindi mayayanig. Kasi ang pangako ng Diyos, yayanigin ko, di lang ang lupa, pati langit, yayanigin ko. Dahil sa kasamaan ng mga tao, mga anghel, pati langit, yayanigin ko. Kaya nga sabi ni Kristo dun sa Mateo 24:31, basahin natin. 31. Ang langit at susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sa 30. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na napariritong sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Teka, Sis Luz, hindi yan ang pinapabasa ko eh. Yung sinasabi ni Kristo sa Mateo 24, hindi yan. 35 po.
mangangatalang mga kapangyarihan sa langit. Ano ba? 29 po. Kasi 29. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. ngayon, pagdating ng araw ng kagalitan ng Diyos, mangangatal pati yung mga kapangyarihan sa langit. Yung mga kapangyarihan ng masama, mangangatal. Kaya ang sabi niya, minsan pa yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Itong salitang minsan pa ay pinakakahuluganan ng pag-aalis niyang mga bagay na niyanig, gaya ng bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagtatanggap ng isang kahariang hindi mayayanig o magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyaya na sa pamamagitan nito'y makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Merong bagay na hindi mayayanig eh. At yung bagay na hindi mayayanig, hindi maaalis yun, hindi magwawakas yun. Kaya doon ko natuklas ang mali ang pagkakasaling sa salita doon sa Kawikaan 16:4. Sabi ng Tagalog, ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Mali yun. Hindi lahat ng bagay ginawa ng Diyos na may wakas. Merong bagay na ginawa ang Diyos na walang wakas. Ang isa roon ay yung kahariang hindi mayayanig. Yung paraiso. Hindi mayayanig yun, kaya walang wakas yun. Ang tama palang pagkakasalin nung aking niyang pag-aralan sa Hebreo, nakita ko, tama sa English, mali sa Tagalog at saka sa ibang salin. Sa English, tama ang pagkakasalin. The Lord hath made all things for Himself. Ano ibig sabihin? Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa Kanyang sarili. Para sa Kanyang sarili. Kaya ginawa niya ang tao para sa Kanya. Kaya tayo umiiral sa mundo para tayo sa Diyos. Pinatotohanan niya ni Apostol Pablo, 1:4 ng Efeso. Basahin natin. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo... Pinili tayo ng Diyos para sa Kanya, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan. Paano niya tayo pinili para sa Kanya? Sa 5. Tuloy mo. Na tayo'y itinalagan niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Nang una pa, bago tayo nilalang ng mga tao, itinakda ng Diyos na tayo Kanyang kukupkupin tulad sa Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya pagka kinupkup ka na ng Diyos, sa Kanya ka na. Yun ang ultimate goal ng ating existence, o yun ang ultimate reason of our existence, for us to be adopted by God, to be His children, to be His treasure, to be His people. Yun ang dahilan kung ba tayo umiiral, kung ba tayo ginawa ng Diyos, para tayo maging Kanya sa katapusan. A-adapt niya tayo. At para ma-adapt niya tayo, finally, aalisin niya yung ating katawang lupa. Dadalhin niya tayo sa Kanyang kaharian sa langit. 8 ng Efeso, versikulo 23. Romas is loose.
At hindi So, lamang ng Roma 23. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makapilbagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukupkop na dili iba't ang pagkaalis sa ating katawan. Ayon, naghihintay tayo ng pagkukupkop o adoption. Ia-adapt niya tayo finally. Sa English kasi nakalagay dyan, not only they but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan with ourselves, waiting for the adoption, to wit, the remission of our body. Mali ang salin sa English dun sa party na yon. The redemption of our body, no. Our body is not the one to be redeemed or to inherit adoption. Hindi. Ang nakalagay sa Grego na salita, yung ginamit na itinranslate na adoption, ang nakalagay na salita roon, yung salita na sa Greek na apolutrosis. Ang apolutrosis, ang kahulugan nun sa Greek ay redance o pag-aalis. Ang isang kahulugan ng apolutrosis ay redance or the getting rid of something. Kaya it should have been translated not redemption of our body, but the redance of our body. Ang pag-aalis ng ating katawan. Kasi para tayo makarating sa langit, aalisin ng Diyos yung ating katawang lupa, katawang tao, tapos a-adapt niya tayo para maging Kanya sa langit. Tama ngayon yung sinasabi doon sa maling translation ng Kawikaan 16:4, the Lord hath made all things for Himself. Ginawa niya ang lahat ng bagay para sa Kanyang sarili, ultimately ang tao. Para ano? Para Kanyang i-adapt. Pag tayo naging dapat, i-adapt niya tayo, at para niya tayo ma-adapt o maampon, makupkop sa langit, aalisin niya ang ating katawang lupa, bibigyan niya tayo ng panibagong katawan na ukol sa langit, at doon na niya tayo makakasama sa kahariang hindi magigiba o hindi na magagalaw. Kaya ang punto ko rito, kapatid na nagtatanong ang punto ko, yung tanong mo na kasalanan bang mag-isip ng sobrang malalim gaya ng bakit tayo nabubuhay sa mundo. Alam mo, hindi naman masamang mag-isip ng malalim. Ang masama, mag-isip ng mataas. Yun kasi ang isip ni Satanas eh. Ang isip niya pataas. Paano pong pataas? Pero, ang isip ng Espiritu Santo malalim. Palalim. 2:10 ng unang Korinto. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ang sa magitan ng Espiritu, nasisiyasat ng Espiritu ang malalalim na bagay ng Diyos. Kaya yung mag-isip ng malalim, di masama yun. Yung tanong mo kasi, yun eh, masama ba mag-isip ng malalim? Ang masama, mag-isip ng mataas. Basahin natin ang 12:3 ng Roma. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip. Ayon. Kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya
na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Ayon, masamang mag-isip ng totoong matayog o ng mataas. Pero kung mag-iisip ka ng malalim, at ang isa sa malalim na sinasabi mo kung bakit tayo nabubuhay sa mundo, nasa Biblia naman yung dahilan kung ba't tayo nabubuhay. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Para hanapin natin siya, paglingkuran natin siya. Yun ang dahilan kaya tayo nabubuhay sa mundo. Sa Gawa 17:26, basahin natin, Sis Luz. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ayon, ang dahilan ba't niya ginawa ang mga tao upang hanapin nila ang Diyos. Kaya, hanapin mo ang Diyos, hanapin mo ang Kanyang katwiran, hanapin mo ang Kanyang kaharian, hanapin mo ang Kanyang ikaliligaya, magiging dapat ka sa Diyos. Yun ang dahil kung ba tayo umiiral at nabubuhay sa mundo. Para maglingkod sa Diyos at dumating ang araw na matupad yung panukala ng Diyos na kung ginawa niya tayo para sa Kanya, a-adapt niya tayo. Aalisin niya yung ating katawan, ang laman at dugo, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya tayong lahat, hindi tayong lahat matutulog, pero tayong lahat babaguhin. Itong katawang may kamatayan, papalitan niya ng walang kamatayan. Itong may kasiraan, papalitan niya ng walang kasiraan. Yon ang proseso ng kaligtasan. Marami nang nasagot siguro doon. Tama na yun. Pagod na ako. Sige, next, Sis Luz. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan natin ng komento ay tungkol sa tanong sa pagkatao kung ano ang function ng kaluluwa at espiritu. Sa tao ay may tatlong sangkap, espiritu, kaluluwa at katawan. Ang tunay na tao ay ang ating kaluluwa. Ang kaluluwa ng tao ay may dalawang mundo, dito sa lupa at sa espiritual. Ang katawan ay nakaugnay sa pakiramdam natin sa mundong tinatawag na 5 senses, pakiramdam sa panghipo, pagkita, pandinig, panlasa at pangamoy. At ang espiritu naman ay ugnayan natin sa espiritual o sa Diyos o kay Satanas. Kapag binabanggit ang salitang espiritu ng tao sa Biblia, yan ay ang puso at isipan ng tao. Hindi yan ang sangkap na nasa tao. Ang mga anghel may katawan rin yan, katawang panlangit. Ang Diyos Ama ay may katawang panlangit rin. Ang Diyos ay hindi yan na parang usok na walang anyo. Kaya ang katawang maluwalhati ay katawang na puwede sa lupa at sa langit, gaya ng katawan ng Panginoong Hesus nang buhayin siya ng Diyos. Kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, share, and comment. At maraming salamat sa inyong suporta upang manatiling buhay ang aking channel. Maraming salamat sa panonood.